Meron pala tayong mga halaman na dapat hindi nasa harap ng ating bahay dahil pinapaniwalaan kapag ito daw ay nasa harap ng ating bahay ay kayo daw ay magkakasakit at mamalasin. So, totoo nga ba ito mga ka-jungle? Tapusin mo ang video na ito. Hello mga ka-jungle, it's Mark of the Jungle Plant. Sa video nga na ito ay pag-uusapan natin ang mga pamahiin sa pagtatanim dahil lingid sa kahalaman ng iba na may mga halaman pala tayo na bawal ilagay sa harap ng bahay at ito ay ang babanggitin ko mamaya. Bago tayo mag-start mga ka-jungle, disclaimer lang, ito lamang po ay basis sa mga sabi-sabi at mga pamahiin ng ating mga Pilipino at depende lamang po sa atin kung maniniwala kayo. So, isi-share ko lang po sa inyo dahil maganda itong pag-usapan tungkol sa mga halaman. Unang halaman na pinapaniwalaan na malas daw kapag itatanim sa harap ng inyong bahay ay ang ating mga langka na halaman. So, kung meron kayong mga langka at ito pala ay maliit, mainam na ilalagay o ililipat na ninyo ang inyong mga langka na halaman sa likod ng inyong bahay. Dahil daw pinapaniwalaan na ang langka ay may dagta at ang dagta ay nangangahulugan na ito ay isang luha at ang luha ay nangangahulugan ng isang misfortune. So, isa po siyang malas na halaman kapag nasa harap ng ating bahay. So, depende lamang po ito kung saan natin ilalagay. Mapapansin nyo mga ka-jungle, dito sa Pilipinas o dito sa atin ay marami ang nagtatanim ng jackfruit o mga langka. At hindi natin maiwasan na ito ay itatanim sa harap ng ating bahay. Pero alam niyo ba mga ka-jungle na hindi po dapat ito ilalagay sa harap ng inyong bahay? Daw, sabi, ilang mga naniniwala na malas ito sa harap ng bahay. Yung mga halaman doon may mga dagta at yung maiyakin ay yan po ay dahilan kung bakit nagiging malas po ang ating tahanan. So mas mainam daw kapag meron kayong halaman na maliit pa lang na langka ay ilalagay nyo na sa likod. Dahil kapag maging puno na po ito mga ka-jungle, mahirap na po siya buhatin. So kapag maliit pa lang po siya, ay ilalagay nyo po sa likod. At sa karagdagan mga ka-jungle, ang ating mga langka o jackfruit, ang mga bunga nito ay may mga tinik. So tingnan nyo naman, ang mga tinik na halaman ay dapat nasa likod ng ating mga bahay o tahanan. Pero alam nyo ba mga ka-jungle, in a good side naman sa ating langka, ito ay napakasarap ulamin, igulay, at masarap itong prutas at masustansya ang langka. Pero yun lamang po ito lamang po ay basis sa pagtatanim kung saan natin ilalagay. Siguro nga, meron ding mga scientific explanation kung bakit hindi pwede ilagay sa harap ng bahay. Siyempre lumalaki siya at kapag medyo may bagyo, baka masira ang inyong mga bahay at kabahayan, di ba? At makasira ng mga ilang mga istruktura sa inyong harap ng bahay dahil nga sa malaki na tutubo ang langka. So yan po ang mga explanation kung bakit hindi din siya itatanim sa harap ng ating mga bahay. So ang sunod naman na halaman mga ka-jungle na tinuturing na malas daw sa harap ng ating bahay kapag meron daw kayong tanim na mangga, dapat ilipat nyo na ito sa likod ng inyong bahay. Sinasabi nila mga ka-jungle na ang mangga ay isang maasim. Nangangahulugang ito na ang mangga ay tinitirhan ng mga bad elements o mga masasamang elemento. Pero depende lamang po ito sa inyo dahil kung maniniwala kayo sa mga ganitong sabi-sabi na ang mangga ay malas daw, depende lamang po sa atin. Pero wala naman pong mawawala kung tayo ay susunod. Kung maliit pa lang ang mangga na tinanim nyo, pwede nyo pong ilagay sa likod ng inyong bahay. Kasi ang mangga lumalaki po yan mga ka-jungle. At meron din sa pungsoy na dapat hindi natatabunan ng ating mga bahay ng malalaking puno para lahat po ng mga positive energy ay papasok po agad sa ating bahay. Hindi po siya matatabunan. Hindi po siya makulimlim, di ba mga ka-jungle? So dapat nasa likod siya ng ating bahay. Hindi naman po siya bawal magtanim ng mangga dahil masarap po ang mangga, di ba? Pero dapat po ay nasa tamang pwesto, sabi nila. Alam niyo ba, ikikwento ko sa inyo mga ka-jungle, dati meron po kaming kapitbahay at meron po silang katabi lang namin na puno ng mangga. At yung puno ng mangga na yon ay parang may nagpapakita nga na maitim na lalaki at sobrang natatakot kami kasi may nagpapakita doon sa mangga na yon. Meron na mga bagyong dumating at naputol na lang siya at pinaputol na lang nila. So yun ay
parang umiwas na sila. So, mas maganda din kapag meron kayong malaking mangga, ay kausapin nyo na lang ang naninirahan doon na ay maging mabait sila. Ganon, di ba? Ang pangatlo naman na halaman o puno na bawal ilagay o itanim sa harap ng ating mga tahanan o bahay ay ang ating mga cotton plant. Alam ko ilan sa inyo ay nakikita na ng cotton plant, mga ka-jungle, at ito ay lumalaki at tumataas, mga ka-jungle, at hindi advisable na nasa harap ng inyong bahay kasi delikado ito kapag bumagsak, mga ka-jungle. Nako, masisira talaga ang inyong kabahayan. Pero mga ka-jungle, pinapaniwalaan kung bakit hindi daw maganda na ilagay ito sa harap ng ating bahay dahil ang cotton plant ay nagtitipon po ng alikabok dahil di ba cotton siya. So nagtitipon ng alikabok na siya ang nangangahulugan na malas daw na plant kapag nasa harap ng bahay. Kung gusto niyo magtanim ng cotton plant, mga ka-jungle, pwede niyong ilagay ito sa inyong mga farm o sa likod ng bahay, o di kaya pwede niyo itong gawin na tree planting pag kayo ay magtatanim ng cotton plant. Kasi maganda din yung cotton plant kasi lumalaki siya at maganda po ang hugis ng halaman na ito. Sa karagdagan, mga ka-jungle, marami po ang pakinabang ng ating mga cotton plant dahil ito po ay ginagawang unan at ginagawang bulak. At naman na halaman, mga ka-jungle, na hindi daw dapat ilalagay sa harap ng ating bahay ay ang ating mga sampagitan na halaman. Alam naman natin na maganda ang bulaklak nito at mabango ang mga halimulak nito. Pero hindi pa din advisable daw na ilalagay ito sa harap ng ating bahay kasi alam naman natin ang sampagita plant ay isang pang-alay na halaman. Dahil ang mga gumagapang ay ibig sabihin parang gumagapang din ang inyong buhay. Parang yun yung meaning nila, mga ka-jungle, pero hindi ko alam kung maniniwala kayo dyan. O, ang panglima, mga ka-jungle, ay general na ito. Lahat po ng mga prutas na maasim ay bawal daw itanim sa harap ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero ito yung ibig sabihin daw. Kasi daw yung maasim ay pinapaniwalaan na o ay tinitirhan daw ng mga masasamang elemento. So, dapat daw ay nasa likod ng inyong mga bahay. So, marami po ang mga pamahiin tungkol sa pagtatanim, mga ka-jungle, at ito po ay basis lamang po sa mga pamahiin ng mga Pilipino kasi alam nyo naman ang mga Pilipino ay mahilig sa mga pamahiin. So, depende lamang po sa atin kung maniniwala at wala namang mawawala kung kayo ay maniniwala. Dahil sinasabi nila kapag meron daw kayo nito sa harap ng inyong mga bahay ay misfortune, magkakasakit, at mahihirapan sa buhay. So, depende lamang po sa inyo. Kung hindi naman po kayo magtatrabaho, so wala po tayong income, di ba? Parang case-to-case basis din ito. So, depende po sa paniniwala at depende po sa inyong pagdadasal. Nasabi nga ng iba ay wala namang pong related tungkol sa mga swerte at malas tungkol sa mga halaman dahil ang mga halaman ay nagbibigay ng stress reliever sa ating kapaligiran. Kaya naman hindi natin makikita kung malas ba ito or swerte ang isang halaman. So yun po ay based lamang po sa ating research o pananaliksik tungkol sa mga pamahiin sa mga halaman. At ako naman, syempre, ginagawa ko na lang kasi para wala namang mawawala kung hindi natin gagawin. At hindi pa naman ako nagtatanim sa aking garden ng mga halaman. So, mag-i-start na tayo. If ever matapos na po ang pagpagawa ng ating garden, titignan natin, mga ka-jungle, ang mga halaman na bawal sa harap ng ating bakuran. Kasi nga, yun na nga yung ating mga pamahiin. Kayo ba, mga ka-jungle, ano ba ang mga komento nyo dito tungkol sa mga halaman na malas sa harap ng ating bahay? I-comment nyo sa baba at atin sagutin yan, mga ka-jungle. Kung nagustuhan mo ang topic natin for today, mga ka-jungle, i-like and i-share mo ang video na ito para makita din ng karamihan. So maraming salamat, mga ka-jungle, sa panonood, and I will see you next episode because more plant, less stress.